Na-realize ko lang kapag tumatanda ka na pala, nag-iiba na yung perspective mo sa buhay, nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay, biglang nag-iiba na yung mga iniisip mo, nagkakaroon ka bigla ng pake. Dati ang concern mo lang talaga yung pamilya mo, yung sarili mo, yung trabaho mo, kung paano ka makakatawid araw-araw. Pero pag nagkakaedad ka na nga, nag-iiba na yung ano mo yung mga concern mo, ang dami-daming realization. So, yun nga, sa mga, habang nanonood tayo ng balita, no, dating wala kang pake, ngayon maiiyak ka dun sa mga napapalood mo sa news. Yung grabe yung bahang dinaranas ng mga tao ngayon. Yung konting baha, talagang ang daming nawawala ng kabuhayan. Ang daming nawawalan pa ng pamilya, yung konting pundar nila nasisira pa. May iyak ka na lang doon sa mga makikita mo sa news na yung kapirasong barong-barong na nga lang yung tinitigilan nila, nakatirik sa ilalim ng puno, sa gilid ng sapa, tinangay pa ng baha. So imagine after nung bagyo, paano sila babangon, paano sila magsisimula uli, kung yun lang talaga yung meron sila. Tapos ito, sa newsfeed mo, dadaan, ang dami-dami nagpo-post. Yan, tapos mag-aaway-away sila sa comment section. Sinisisi nila ang gobyerno. Hello, Pilipinas, kahit si Superman ang ilagay niyong presidente, walang magagawa yan. Kung tayo mismo sa sarili natin, wala tayong disiplina at wala tayong pake. Aminin natin na tong problemang to, tayo ang may gawa. So, wag nating isisi lahat sa gobyerno. Aminin natin na lahat tayo may ambag dito. Kasi yung simpleng pagtatapon lang ng basura, hindi pa natin magawa ng tama. So, kung napansin nyo yung mga baha ngayon, nakikita nyo, ang bida talaga yung mga basura, no? Lumulutang talaga yung mga basura. Yun mismo ang number one factor bakit tayo nagkakaganito ngayon, which is nakaka-bother na. Imagine 5 years, 10 years from now, ano pa kayang mangyayari? Tayo yung sumira ng mga bundok, tayong kumalbo ng mga puno, tayo ang pumatay ng kalikasan natin. Yan, benta pa more ng mga properties. Diba? Sina madam, ayan, bili ng mga lupain, kakalbuhin yung mga guba, tapos bebenta ng mga subdivision, ng mga bahay sa subdivision para sa mga milyones. So, ano mangyayari pagkatapos? Ayan. Kasi hindi ito nararamdaman ng yung mga mayayaman na kapitalista. Wala silang pake. Mga nagmimina, yung mga papakalbo ng mga bundok kasi hindi naman sila affected. Ang pinaka-affected talaga dyan, yung mga mahihirap. Yung mga ordinaryong tao na kagaya natin. Sila hindi naman nila mararamdaman yan. Habang bumabagyo, habang yung ibang tao parang mga daga na naghahanap ng sisilungan. Diba? Yung tinatangay na yung lahat ng meron sila. Itong mga to, mga himbing na himbing sa loob ng bahay nila. Hindi sila apektado. Pero wag nga natin isisi lahat sa gobyerno kasi lahat tayo may ambag. Tayo ang gumawa ng problemang to. Kahit gaano pa kagagaling yang iupo natin sa politika, walang magagawa yung mga yan kung mismo tayong mga tao. Wala naman tayong disiplina, wala naman tayong naitutulong sa gobyerno. Kasi ang hirap kasi sa mga tao, masyado tayong politika, masyado tayong baliw na baliw sa politika, nag-aaway-away tayo sa politika. O hindi ako masyadong mapolitikong tao kasi hindi naman natin kilala talaga yung mga binoboto natin. Wala kahit sino sa atin ang nakakaalam ng totoo, lahat tayo bulag. Sila lang ang nakakaalam kung ano talaga yung nangyayari.
So, syempre, ang poprotektahan lang ng mga yan, mga sarili nilang interes. Ang kakampihan ng mga yan, yung mga kaalyado nila. So, wala tayong control sa gobyerno, huwag tayo masyadong mapolitika. Ang ayusin natin, yung mga sarili natin. Sabi nga nila, kung wala ka lamang maitutulong, huwag kang maging problema. Diba? Mapapapikit ka na lang minsan kapag nagbabasa ka ng ng mga news feed sa Facebook or nanonood ka ng news, 'di ba? Dami-daming nagpapagalingan diyan. Sinisisi na naman gobyerno, kasalanan ni presidente, ganyan. Diyos ko. Nakailang palit na tayo ng presidente. Nakailang palit na tayo ng mga nakaupo, wala namang nangyari. Pare-pareho lang problema, paikot-ikot lang, parang umiikot lang to, paulit-ulit lang to, walang nababago. Hindi gobyerno ang problema mga Pilipino mismo, kasi wala tayong disiplina, wala tayong bait sa sarili natin. Kung hindi tayo magbabago mismo, hindi natin tutulungan ang sarili natin, hindi natin sasagipin yung kalikasan, kundi tayo gagawa mismo ng aksyon bilang individual. Wala. Imagine natin yung mangyayari sa mga susunod pang taon. Nakakatakot, hindi ba kayo natatakot? Pag nanonood ka talaga ng balita, dating wala ka namang pakialam dyan sa mga balitang ganyan. Ngayon nakaka-bother na. Sa totoo lang. Huwag tayo magpaka-plastic. Dati ako wala din akong pakialam. Ang concern ko lang magtrabaho. Kahit madami tayong problemang pinagdadaanan. Ang concern lang talaga natin, pamilya natin. Huwag tayong paki sa mga nangyayari sa labas. Pero ngayon nakakatakot. Sobrang nakakatakot yung mga nangyayari. At biglang nakakaramdam ka na ng awa sa kapwa mo. Diba? Ganun pag tumatanda ka na eh. Yung dati pag nagdadasal ka, pinagdadasal mo lang pamilya mo, sarili mo, mga kaibigan mo. Ngayon, parang kusang pumapasok sa'yo na pagdarasal mo na rin yung ibang tao. Sobrang nakakaawa. So, sana habang may time pa, magising tayo. Magising tayo sa ginagawa natin sa mundo, magising tayo sa ginagawa natin sa kalikasan. Kaya ako, I never support yung mga nagbebenta ng mga properties na ganyan. I mean, yung mga bumibili ng mga lupa, tapos ipapakalbo nila, gagawin nilang subdivision. Ito na yung resulta niyan. Nakakatakot. Pa kaya mangyayari sa atin sa mga ilang taon pang dadaan? Ay, hindi pa ganyang kalakas ang bagyo, ha? Paano kung signal number 3 pa yan or number 4 kagaya ng mga nakaraan? Naranasan ko dati nung Ondoy, eksaktong nag-Ondoy, nasa Ortigas ako noon. Kalalabas ko lang ng office, yung pala, lubog na hanggang Rosario. So, naranasan ko na maglakad, lumusong sa baha hanggang leeg sa may floodway, tapos kasabay mo mga patay na hayop, mga basura. Nakakatakot. Yun lang. Sarili natin simulan yung pagbabago. Huwag puro bato sa gobyerno. Sisi kayo ng sisi sa gobyerno. Sino bang bumoto sa mga yan? Di ba kayo? Hindi sisihin nyo yung sarili nyo, di ba? I mean, ilan lang yung mga nakaupo sa gobyerno?
Ilan tayo? Powerless yung mga yan. Kung hindi tayo makikipagtulungan, wala ring magagawa yung mga yan. Kung tayo mismo sarili natin, hindi tayo tutulong. Simulan natin sa mga sarili natin. Na-imagine nyo ba yung magiging buhay ng mga magiging anak ng mga anak natin, mga magiging apo natin? Kung ngayon pa lang ganito na yung nangyayari, 'di ba? Kawawa sila. Isipin natin yung mga susunod na generations, 'di ba? Minsan idilat natin yung mga mata natin sa nangyayari. Oh, swerte ka, medyo maayos yung buhay natin, medyo kahit minsan marami tayong pinagdadaan ng mabibigat na problema, pero ikumpara mo yung buhay mo sa ibang tao. Yan nga, makikita mo sa balita, yung wala na silang makain, para silang mga daga na hindi nila alam kung saan pupunta. 'Di ba? Yung ko, hindi nila alam kung paano nila tatakasan yung yung kalamidad, kung paano pa sila magsa-survive. Kasi tayo gumawa nitong problema na to. Sana habang may oras pa, magising-gising tayo. Yun lang. Ay, naku.